Magandang araw sa inyo. Ako po si Ronald. Hindi na po ako masyado magpapakilala pa. Hindi naman patungkol sa akin ang kwentong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1997 sa probinsya po ng Aklan. Sa ngayon po, retired na po akong pulis. Matanda na po eh. Pero itong ibabahagi ko po sa inyo noong nagtatrabaho pa nga po ako. Isang gabi po, naka-duty po ako nun sa isang maliit naming presinto. Iilan lang kaming naka-duty noon. Tahimik naman po ang presinto namin noon. Ngunit maya-maya lamang, may dumating pong mga kabaro namin na nagmula sa ibang istasyon. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan sila galing. May dala-dala po silang isang lalaki. "Mga buddy, ikulong niyo muna dito. Babalikan namin bukas." "Bakit buddy? Ano bang kaso niyan?" "Basta buddy, bukas na namin sasabihin. Ikulong niyo lang muna dyan. Ilagay niyo sa walang kasamang preso ah." Noong una, hindi kami pumayag syempre. Pero nang pumasok yung isang may mataas na posisyon, wala kaming nagawa. Napa-yeser na lang kami. Yung lalaki po, normal naman po ito. Mahaba ang buhok, gulo-gulo. Yung damit niya tipikal. T-shirt, short, tapos niya katsinelas. Wala naman siyang mga sugat. Wala naman siyang bahid ng kung ano. Hindi rin siya stress. Para lang siyang kalmado. Diretso lang pong nakatingin. Hindi tumititig sa amin. Tinatanong nga namin kung sino siya. Pero ang sabi nung nagdala sa kanyang mga pulis, huwag daw namin kakausapin. Sinunod po namin ang gusto nila. Wala kaming magawa. Nilagay po namin siya sa isang rehas na wala po siyang magiging kasama. Naging tahimik naman po siya. Sumusunod naman po siya sa amin. At ang ginawa lang po talaga niya sa rehas niya ay Indian seat at para bang nagdarasal. Marami na ako nakitang mga weirdo pong mga kriminal. Pero iba yung lalaking yon. Kakaiba siya. Ngunit ganoon pa man, binaliwala ko na lang po ito. 12:00 po ng gabi. Nagulat kami nang bigla pong sumigaw yung ibang mga preso. Yung katabing rehas po nung lalaki. "Sir! Sir! Tignan niyo po!" Naalerto naman kami mga pulis. Kanya-kanya kaming punta doon sa lalaking yon. At laking gulat namin nang pinalilibutan po siya ng insekto. Hindi pong iniikutan po siya. Tapos nasa may sahig lang. Pero hindi po siya dinadapuan. Talagang nasa sahig lang at paikot-ikot. May ipis, may centipede, may gagamba, may langgam, at kung ano-ano pang insekto. Nakakakilabot sa totoo lang. Kasi yung lalaki, para po siyang nagsasalita. Para siyang nagdarasal. Para siyang may binibigkas na hindi ko malaman ng mga salita. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Hindi ako pinapansin ng lalaki. Tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niya. Habang yung mga insekto naman na pumapalibot sa kanya, mas dumami at mas bumilis po yung ikot. "Ang sabi ko, anong ginagawa mo?" Sa pagkakataon na yun, tumingin ng masama sa akin yung lalaki. At pagkatapos nun, para ba akong nahilo? Parang nanlambot yung mga tuhod ko. Hindi ko nga namalayan. Napaluhod na pala ako at napadapa. Nawalan ako ng malay. Paggising ko, nandoon na po ako sa may lucky room namin. Napakasakit ng ulo ko. Ano ba akong nangyayari? "Oh, gising ka na pala pare. Nawalan ka ng malay kanina eh." Naalala ko bigla yung nangyari. Napatayo ako. Bumalik ako doon sa labas. Pinuntahan ko yung selda noong lalaking tumitig sa akin. Sa mga sandaling yun, nagkakagulo ang mga tao. Nagkakagulo yung mga kasama ko. Yung mga preso kasi sa kabilang rehas, nagtatae, nagsusuka ng dugo, nahihilo, nahihimatay. Ako nga rin po noon, napansin ko na lang na sa tenga ko at sa ilong, may tumutulo na rin po na dugo.
Muling bumalik ang pagkahilo ko. Nilingon ko naman yung presong nag-iisa. Ganon pa rin siya. Nagdarasal at pinalilibutan po ng mga insekto. Sa mga sandaling yon, sigurado ako, hindi ako paniwalain sa mga ganoong bagay. Pero yung mga nangyayaring yon, kagagawa ng presong bagong dala. Ang kaso, wala kaming magawa. Sa ting lumalapit kami sa kanya, para bang may kung anong enerhiya ang pumipigil sa amin. Nakakatakot din siya. Sa mga sandali nga na iyon, parang nag-iiba na rin yung itsura ng lalaking yon. At habang patagal ng patagal, mas dumadami pa ng dumadami yung mga insekto. Palaki na nga rin ng palaki yung iba. May mga uod, meron na ring lamok, bangaw, at kung ano-anong mga insektong lumilipad. Hindi na namin malaman ang gagawin noon. Ngunit maya-maya, bigla pong nagdatingan yung mga pulis na nagdala doon sa lalaking yon. Ngunit sa pagkakataon po na yon, may kasama po silang isang matanda. Mabilis po ang lakad nito. Humarap doon sa selda ng lalaki. Agad-agad nga, nawala po yung mga nararamdaman namin. Yung mga insekto, karipas po ng takbo. Nawala na parang bula. Natigil naman po yung lalaki sa ginagawa niya. At sa unang pagkakataon, tumayo po ito at ngumiti. Takot na takot yung presong nasa kabila. Habang ako naman, medyo naguguluhan pa rin sa nangyayari. Mabuti naman at nahuli ka ng impakto ka. Ang tagal kitang hinanap. Ngayon, hindi ka na makakawala pa. Pare, amin na ang susi. Bakit pakakawalan niyo ang lalaking yan? Oo pare, mas maliligtas tayong lahat kapag hetong matandang to ang nagbigay ng parusa sa kanya. Sinunod po namin yung gusto nila. Binigay namin ang susi. Binuksan ang rehas. Tapos, pumasok sa loob yung matandang lalaki. Labas! Dahan-dahan ka maglakad. Sa lahat ng sabihin po ng matanda, sumusunod po yung lalaking yon. Para siyang kinokontrol. Ngunit ang nagpanginig ng laman ko, nung tinitigan niya ako, biglangan nanlambot yung mga tuhod ko. Matutumbang nga sana ko pero inalalayan ako ng matandang lalaki. Pagkatulong niya po sa akin, may ginawa siyang kung ano at para bang nasaktan yung lalaki. Makulit ka ha? Nanggugulo ka pa ng mga pulis dito. Sige, pagbibigyan kita. Mabilis po silang nakalabas. Sinakay po ito sa isang sasakyan habang yung isang pulis naman doon naiwan. Mga pare, huwag na lang kayo maingay ha. Huwag nyo na lang sabihin na meron kaming dinala pansamantalang preso dito. Pare, ano ba yun? Bakit may ganun? Kriminal ba yun? Oo pare, kriminal yun. Marami nang napatay yun. Mambabarang ang lalaking yun. Wala tayong ebidensya para maparusahan siya. Pero napakarami na ng tao nagrereklamo sa kanya. Kaya hindi tayo makakapagbigay ng parusa sa kanya. At yun yung matandang kasama ko. Dahil isa siyang albularyo. Biglang nagtaasan ng mga balahibo ko. Kaya naman pala, yun ang sagot sa lahat ng katanungan. Pare, huwag kayo maingay ah. Pasensya na kung nadamay pa kayo. Kayo kasi yung pinakamalapit na presinto dito eh. Hindi naman namin alam kung saan siya dadalhin tsaka kung paano siya hahawakan hanggat hinahanap namin yung albularyo. Pero, importante okay na. Pasensya na kung nagkalat pa siya dito ah. Palinis mo na lang sa mga preso nyo. Sabihan mo na lang din yung mga preso nyo na huwag maingay. Medyo pinadulas lang din ni Hepe sa amin yan. May kakilala lang siyang nagreklamo. Kaya ayan, pinadulas lang talaga namin. Sana maintindihan mo pare ah. Naiintindihan ko pare. Kung si Hepe lang naman talaga ang may request eh. Pero sigurado bang ayos lang kayo? Sa totoo lang pare, labas na kami doon.
Yung albularyo na ang bahala sa kanya. Alam ko, pahihirapan pa yung mambabarang na yun bago patayin. Minawawala pa kasi mga bata eh. At sigurado kami, yung mambabarang na yun yung may kasalanan. Sana lang, buhay pa. Muna na kami pare. Sige pare, ingat kayo. Nakakatakot, nakakakilabot. Ganoon pala ang isang mambabarang. Mabuti nga, yun lang din yung una't huli kong karanasan sa mga tulad nila.